Magandang umaga po. Bago magtanghali, ito may update tayo, may bagong update tayo tungkol doon sa kay Digong sa ICC. So kaya ang lahat po ng mga DDS sa inaanyayahan ko manonood kayo. At yung anti-DDS, makinig na lang kayo. Pwede kayo mag-comment ng kontra. Huwag lang kayo tumawag ng bagago, huwag lang kayo tumawag ng kalbo. Okay lang po yan. Ha? O, sige, ito ngayon pag-umpisa natin. Nakasampa na ngayong araw, kahapon, ang abogado ni Digong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ng apila sa Appeals Chamber ng International Criminal Court. Yung judge sa Appeals Chamber ay iba pa yan kaysa judge sa pre-trial chamber. Ang inaapila ni Digong sa Appeals Chamber ng mga judges ay yung decision ng pre-trial chamber judges na fit to trial na daw, ay pwede na daw, may sapat na kakayahan si Digong na makasunod, makaintindi, maunawaan niya kung ano ang nangyayari sa trial. So parang ano ito, no? Kung from to begin with, unang-una may nakita na kagad ako na illogical. Anong illogical dito? Number one, ay pre-trial chamber lamang ito. Ang pinag-usapan sa pre-trial chamber po ay yung confirmation of charges. Anong confirmation of charges? Ang confirmation of charges na proseso ay yung proseso na kung saan ay kanilang alamin kung kaya ba ni Digong makasunod, hindi pa ba siya ulyanin, kaya ba niya makasunod kung ano nangyayari sa pre-trial sa confirmation hearing. Ito kasi yung confirmation hearing ay hearing na ginagawa bago mag-trial kung dapat mag-trial ang kaso. So dito, ang confirmation hearing po na ito nagaganapin daw sa February 23, February 24, February 26, and February 27 ay dito malalaman kung papayagan, tatanggapin ba ang kaso ng prosecutor. Paano tatanggapin? Kung mapatunayan na meron silang ebidensya which are sufficient na may tinatawag na probable cause to proceed with the trial. Walang pinag-iba ito sa proseso sa Pilipinas sa patungkol sa criminal case. Ang proseso sa Pilipinas pagdating sa criminal case ay dalawang uri. Una, kung nahuli ng pulis o NBI o sinong operatiba, ang isang tao mag-undergo kaagad siya ng tinatawag na inquest proceedings, na kung saan walang ebidensya kukunin sa hinuli, pero obligado ang piskal na tingnan kung may kaso nga ang nanghuli na pulis. Halimbawa, para maunawaan ninyo, ang isang tao nahuli sa checkpoint na may dalang baril, pero walang lisensya na ipakita. Tanong, so ngayon ang proseso sa atin, pag nahuli siya ng pulis, ang kaso na tinitingnan kagad ng pulis ay illegal possession of firearms. So, ang parusa niyan ay mas mababa sa 6 na taon na kulong. So, pero hindi ko lang sigurado kung kinaasan ni Duterte sa time ni Duterte, ha? Pero yung dati kay Robin Padilla, bumaba sa 6 na taon na kulong. So kung pagkatapos niyan ay dadalhin kagad, obligado ang pulis na dalhin sa piskalya at alamin sa piskalya kung if sampa ang kaso sa korte o hindi. So para isampa yan ang piskalya, kailangan masatisfy ang isip ng piskalya na may sapat na basihan, sapat na ebidensya para sabihin may probable cause. Sa atin ang tawag dyan ay probable cause na binendalo, binago ni Remulla na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ganon pa man, yung
pag bagong standard din nilabas ni Boy Rimulya ay hindi niya rin sinusunod. Marami mga prosecutor ay hindi sumusunod. Okay. So, ganito ang titingnan natin dyan. So, dahil ang kaso na binabanggit ko ay tungkol sa tao na nahuli sa checkpoint na may dalang baril pero walang naipakitang lisensya kaya siya kinakasuhan ng pulis ng illegal possession of firearms. So, with that, ang tanong, may probable cause ba o wala? May probable cause siya sapagkat hindi siya nakapagpresenta ng lisensya sa baril. So, ibig sabihin po na kung pagdating sa trial sa korte, na kung wala siya may ipakitang ebidensya at kung hindi siya magdepensa, ay convicted na yung nahuli. Yan po ang probable cause. Pero pwede mo rin sabihin na prima facie evidence kasi higher degree, mas mataas na antas yun. Pag sinabi mo kasi na prima facie evidence, ay kung hindi makapagdepensa ang akusado, ay tapos na siya. Guilty na. Kung hindi makapagpresenta ng kanyang ebidensya. Ngayon sa halimbawa ko na nahuli sa checkpoint na may dalang baril at walang lisensya na ipakita, yan ay kung hindi siya magdepensa, yan po ay prima facie na guilty na siya. Pero at the same time, probable cause din. Pero mas mataas ang uri ng prima facie. Kasi prima facie, kung hindi siya makapagdepensa, automatic, parang seremonyas na lang gagawin ng korte. Ma-automatic guilty na ang taong hinuli. So, ngayon sa ICC naman, ay hinuli nila si Digong, ibang proseso na huli muna. Wala pang kaso, huli muna. So, technically speaking, wala pang kasong sinampa kay Digong nung hinuli siya, pinalabasan siya ng warrant of arrest noong March 7, 2025. So, ang sinabi lang na, mukhang may posibilidad na magkakaroon ng kaso sa crime against humanity si Digong. Kaya pinalabasan nila ng warrant of arrest. Pero ang unang question ko dito ay, bakit si Digong lang? Kasi kung hindi mo dadalhin ang kasamang kriminal, ay hindi mo mapapatunayan ang mastermind. So anyway, hindi naman yan topic natin. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na ganito ang sistema. So ngayon, mayroong tinatawag naman ang ICC na proseso na kailangan ay fit ang isipan ng tao. Actually, sa ating sa Pilipinas, meron din yan na kung medyo depekto ang utak, hindi siya pwede ikakaso, hindi pwedeng ituloy ang kaso. Kasi hindi mo pwede sentensyahan ang siraulo. Ganun lamang po yan. Ganun din ang sa ICC. So, sa general principles o universal principles ay hindi mo pwedeng sentensyahan ang siraulo, ang walang isip. Okay? So, because of that, naghearing ito sa ICC, tinatanong ng mga abogado ni Digong na pwede pa ba siya ililitisin? Lumalabas po sa ebidensya ng mga doktor ni Duterte ay mukhang na siya, malimutin. Kumbaga wala siyang kakayahan na manatili sa isipan niya yung mga bagay na pinag-usapan noong isang araw. Ganon ang tipo niyan. So, nagkaroon ng panel na mag-expert na mag-examine. Mga experts ang in-appoint. Una nga dyan, may dalawang So, pinalitan ng panibagong dalawa at suma total, nagkaroon na ng desisyon ang pre-trial chamber na fit to trial. Pwede siyang, hindi, ang sabi ng pre-trial chamber, hindi naman kailangan hinahanap namin na 100% na nakakaintindi, nakakaunawa. What is important is may level siya na pag-unawa. Actually, in acknowledgement sa pag-aamin ng pre-trial chamber na talagang may depekto rin ang utak ni Digong, ay yung katotohanan na nagrekomenda yung panel na pinili ng ICC pre-trial chamber na kailangan hindi tuloy-tuloy ang trial.
ang pretrial o ang activity. Kaya nga ginawa nila February 23, February 24, mga 4 hours lang. At saka pahinga. February 25, pahinga. Sunod February 26, February 27. Ibig sabihin, talagang may problema ang isipan ni Digong. Kaya nga lang, ang desisyon ng pretrial chamber ay hindi siya sufficiency sa taas na level, hindi siya mataas na antas na para sabihin mo na hindi na siya pwedeng lilitisin. O hindi na siya pwede na sabihin siya na wala nang alam sa nangyayari. Okay? So dahil gano'n, nagdesisyon, nagtuloy. Pero bago nangyari yon, kumuha uli ng 2 bagong expert, si Attorney Kaufman, at pina-examine niya si Digong. Yung unang decision, yung decision pala ng ICC ay nakabase sa kanilang ginawa na examination 4 months ago. 4 na buwan pa nakalipas. So, ngayon, sa findings ng bagong doktor, ay sa ngayong ginawa, ay talagang matindi. So, ibig sabihin, ang argumento po ng mga abogado ni Duterte, naglumala yung sakit. Maaring maayos pa siya noong 4 months ago, pero ngayon lumala ang sakit. So ngayon, dahil sa argumento nila ganon, nagkaroon sila ng medical report na sinubmit ng expert din, leading experts doon sa Netherlands. Nagsubmit na talagang hindi na pwede. So, ang ginawa naman ng pretrial chamber, nung nagdesisyon ito, ay hindi nila kinonsidera itong bagong findings ng bagong expert. Ang katwiran nila ay dahil iyan ay pinipresenta ng partido sa kaso at bawal daw sa kanila. So, at pangalawang dahilan, at tiwala na sila daw doon sa unang desisyon ng panel. Pero sa panel, hindi naman nakalimutan na may pretrial chamber, yung kasapi sa panel, hindi po sila lahat unanimous. May iba doon, may isa doon na expert na nagsasabi na duda siya sa kakayahan ni Digong na sumunod kung ano ang proseso ng trial. So, ganoon ang pangyari. So, binasura ng pretrial chamber. Kumbaga, sobrang bias. Nilapastangan niya yung karapatan ni Duterte. Na dapat ang hinihingi lamang ni Duterte doon ay, tingnan mo naman ito, yung bagong medical report. At hindi yun pinansin ng International Criminal Court pretrial chamber judge. At dahil dyan, nagsampa ng, nag-request ng permiso ang abogado ni Duterte mula sa pretrial chamber na i-apila nila ito sa appeals chamber. Panibagong judges yan, 5 judges doon. Una, tinanggihan nila. Pero nung bandang huli, nagpalabas sila ng utos na pinayagan nila na umapila. Siguro napahiya na. Pinayagan na sila na umapila sa appeals chamber. Kaya dahil doon, nagsampa po ng tinatawag na notice of appeal ang abogado ni Digong na si Attorney Kaufman. At ang reaction dyan ng appeals chamber, nagpalabas ng utos ang appeals chamber na inuutusan ang mga abogado ni Duterte na magsumiti ng kanilang apila o brief, memorandum or brief for the appeal sa February 5. Kaya kahapon nakapag-submit sila. Kaya nabasa ko ngayon. So, nakasubmit sila, 3 po ang punto na pinupunto nila. So, ang pinupunto nila, number 1, ay bagong report ito. At lumang report yun sa pretrial chamber na binasihan ng pretrial chamber. Pangalawa, ay nilabag ang karapatan ni Digong Duterte sa due process nung hindi man lang ninyo tiningnan. Number 3 ay kailangan ang lahat ay titingnan ng magiging patas sa lahat ang pretrial chamber. So, ganun po ang punto ng mga abogado ni Digong. Tara, basahin natin ang detalye ng kanilang apila. So, bago yan, babatiin ko muna yung mga pumasok, no? Si Kay Kumaro, magandang umaga. Ara Sausa, good morning. Andito pa rin ako sa Northern Mindanao. Malakas pa rin ang bagyo. At tapos si Manny Albao,
Yes, sir. Totoo. Napastangan talaga ang ICC na yan. So, Arasausa, bayaran din ang ICC, corrupt din. So, pagkatapos, si Salome Matsubara, nakakalungkot naman ang kalagayan ni Tatay Digong. Loobin ng Diyos na matapos na ang investigasyon. So, Brent Santos, maayong maayong buntag, mayong hapon. Mayong hapon, mahapon na pala sa iyo. Ha? Hindi pa naman hapon, alas 12 na pala, sarado. So, Charles Wiska, ano nangyari? Sige, pakinggan mo lang ano nangyari. Sa Joey Alexis Padilla, good morning po sir, Toto present here. Ingat po kayo dyan. O sige, ito na tayo. Basahin natin sabay-sabay ang apila ni Attorney Kaufman. Okay? Ito po siya yung apila niya. So, nakita nyo na? Yan ang apila ng abogado ni Duterte. Tika mo na, bago ko itutuloy ito, nais ko lang sabihin na nagmamarites at nagpipik news itong si Attorney Jesus Falses na abogado na gumraduate sa University of the Philippines. Mamayabang siguro dahil UP graduate siya. Kung bakit siya nagmamarites at nagsisinungaling, sinabi niya na 100 million daw ang bayad ni Duterte kay Attorney Kaufman. At nagtatanong pa, paano nabayaran ni Duterte ito? Hoy, Jesus Falses, I'll not call you Attorney Falses kasi ang ginagawa mo, lagi ka lang marites ang pinagbabanggit mo. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan po ay pro bono na abogado si Attorney Kaufman. Sa ICC po, ang batas dyan, kapag wala kang abogado, pwede, o may abogado ka man, pwede kang humingi ng libreng abogado. At ang libreng abogado, mamimili ka sa listahan na ibibigay sa iyo ng ICC. At ang listahan na yun, pag nakapili ka, at ang pinili nila ni Sara ay si Attorney Kaufman, so, babayaran si Attorney Kaufman ng 2 million pesos ng ICC kada buwan. Ganon po. So, ibig sabihin, Attorney Falses, mag-research ka naman, matuto ka naman mag-research. Anong klaseng abogado ka? Careless, reckless lawyer ka? Dapat kung maingat ka na abogado, be prudent, be diligent in your facts. Para naman ayos naman ang sagot mo, i-apply mong batas na alam mo. Jesus Falses, pareha kayo. Sino ngayon paniwalaan ko, ikaw o si Trillanes? Kung si Trillanes naman nagsasalita, 150 million daw kada buwan ang binabayad ni Digong Duterte kay Attorney Kaufman. Maniwala ba kayo dyan? O sige, inom muna ako. So, Josbe Regala Lubon, nilapastangan na rin si Percy Lapid. Bakit ko nilipastangan? Josbe, isa kang bobo. Natapos na po ang kaso ni Percy, huhulihin na lang si Bantag. Hindi ka nakasunod, no? Ang problema sa iyo, nagmamagaling-galing ka na ang pumatay kay Percy Lapid ay si Digong, hindi po. Si Bongbong Marcos. Walang kapangyarihan si Duterte na mapagalaw si Bantag dahil ang bus, dahil hindi na presidente na yun. Kaya kabubuhan yan, Josber, Regala, Lubon, bobo. Oh. Sige, bahala ka. Umalis ka na dito kung ayaw mo. Rudy Rabi, Pastor. Dr. Cousin, you're always in our prayers. Magiging makatwira naman kayo, Josber, Regala, Lubon. Anong klaseng katalinuhan ka? Napakabubo mo. Anong klaseng logic ka? Luhi ka, meron ka. Bakit mo nasabi na si Duterte nagpapatay kay Percy? Hindi po. Klaro po sa amin na si Bantag lang. Hindi pa nga natin sigurado si Bongbong, pero si Bongbong Marcos lamang ang may control kay Bantag. Ganun lang po kasimple yan. Mr. Bubo, Josber, Regala, Lubon. Okay, mga apelido mo, mga Regala, mga Lubon, mga Bubo eh. Okay? Pasensya ka na, Josber. Ay, masyado kang binabalahura mo ako eh. Sisiraan mo ako eh. Alan Kartin,
Good afternoon, Dr. To. Watching from Lanao del Norte. Oh, naon sa mga, sa asa ka diya, sa Kauswagan, sa Kulambugan. Ang Lanao del Norte po kasi, lagi kong dinadaanan yan. Noong nag-aaral pa ako sa Mindanao State University, Marawi City, pag umuwi ako sa Cotabato, diyan ako dumadaan. Sumasakay ako ng lancha diyan sa Pagadian City at papuntang Cotabato City. At from Cotabato City, uwi naman ako sa Coronadal. Yan po ang ruta ko noon. Kung tuwing semestral break. Charlie Whiskey, hindi yan investigasyon but a criminal court trial. Charlie Whiskey, nasundan mo ba? Bago ka mag-comment, nasundan mo ba? Ang pinag-usapan natin dito yung medical fitness. Pinapaliwanag ko lang proseso sa Pilipinas as against the proseso sa ICC. Okay? Kay Kumaro, good morning po, Sir Toto. Rodi Rabi. Sino pang iba? Si Joey Alexis Padilla. Mag-isang taon na. Next month, si IPRD. Oh God, isang taon na. Si Gloria Bagsaw. Attorney, good noon. Maria Villaspir. Good PM po, attorney. Joey Alexis Padilla, good morning po. Good morning kanina kasi alas 12 na ngayon. Okay? So, Brent Santos, maayong hapon, Doktor. Okay, tuloy na natin. Nasa iyo lang, Jusper. Pasensya na, Jusper. Nakapagsalita ko na masama sa iyo. Kasi pinapalabas mo na binibenta ko laban ni Verstappen. Ay, nako. Wala kang ebidensya eh. Okay, tuloy tayo ngayon. Ito po yung argumento ni Attorney Kaufman. Okay, Appeals Chamber. Ang mga judge po riyan ay si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Siya po presiding judge o yung hepe. Sunod si Judge Tumuko Akane. Si Judge Tumuko Akane ay Haponesa. At siya po ay president ng ICC. Si Judge Salome Balongi Busa. Yan. Tapos si Judge Gutsa Lordki Panitsi. Itong pag-asa ni Digong, si Judge Lordki Panitsi. Bakit po? Kasi noong July 2023, isa si Gutsa Lordki Panitsi sa dalawang judge na nagsasabi na wala niyang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang isang judge ay si Judge Perin D. Britsambaut at nag-retire na po si Judge Perin Britsambaut. Tapos si Judge Erdini Balsoren Damdin. Okay, ito ang sabi ni Attorney Kaufman. Ito introduction niya. Mr. Rodrigo Roa Duterte hereby submits a brief in support of his appeal against the decision of Pretrial Chamber 1 to maintain his pretrial detention in the absence of changed circumstances. The Pretrial Chamber committed substantial errors of fact and law when it declined to consider a joint medical report. Ito yung punto nila. Dapat kinonsidera yung medical report ng bagong dalawang expert sa Netherlands na mga doktor. Yung neurologist of national standing at saka neuropsychologist. Yan, ang dalawang yan. The medical report addressed Mr. Duterte's cognitive impairments in multiple domains and his consequent inability to actualize Article 58(1)(b) risk factors. Ano ba yung Article 58(1)(b)? Ito po yung tatlo. Yung, basahin natin. 58(1)(b). Tintingnan ko po ngayon ang Rome Statute. Ito 58(1)(b). Nakasabi po rito na the arrest of the person appears necessary. So, kailangan pa bang ikulong si Digong? Yan ikulong kung mapatunayan na mayroong ganito. Number 1, para masiguro na dadalo siya sa trial. Dadalo ba? Well, kung dyan lang siya sa The Hague nakatira, dadalo yan. Walang rason para hindi siya dadalo. Number 2, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation of the proceedings. Paano pa makagawa si Digong na pag-istorbo sa trial kung matanda na? 81 na ngayong March 28. So, talagang wala na talagang rason ng
ICC pretrial chamber. Number 3, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission. Paano pa makagawa ng krimen yun? Sobrang tanda na. So, yan lang po ang pinag-usapan doon sa 58.1b, rest factors. Ibig sabihin, nang sinabi ko sa inyo yung 58.1b, wala naman talaga palang delikado. Bakit pa gusto pang ikulong? Sabi ni Attorney Kaufman, the pre-trial chamber dismissed the medical report out of hand solely because it was submitted by a party to the proceedings. Yan ang number 1 argument nila. Dapat tinanggap kahit sinabiti pa ng dependent yan, ng accused. Kasi bawal daw, wala namang batas nagbabawal na hindi tanggapin ang ebidensya na sinumiti ng isa sa partido sa kaso. At itong medical report ay sinumiti ni Digong. So dapat, ang argumento ni Kaufman ay dapat tiningnan man lang. Number 2 sa argumento niya, the experts, yung expert ng na panel na inaasahan at pinaniwalaan ng ICC pre-trial chamber. The experts found Mr. Duterte incapable of planning or sequencing his daily activity. Ito ata yung experts na sa bagong medical report. So sinabi nila na wala ng kakayahan si Digong na magplano at luhik ka, magsunod-sunod ang kanyang gawain sa buhay. Let alone capable of organizing and executing a complex getaway while under strict supervision. So, ibig sabihin, talagang maghirap na siya. So, sinabi din sa medical report that Mr. Duterte's lack of executive functioning, sustained planning capacity, and rapid decision-making, to say nothing of his enfeebled physical state, that would make it impossible for him to evade custody. So wala diyan sa kanyang sinasabi na depekto na masasabi mo na iiwas siya sa kanyang obligasyon na dadalo sa trial. So it further found, the medical report of the new experts found Mr. Duterte incapable of exercising the sustained attention, initiative, and organizational capacity necessary to endanger the legal proceedings or to commit further similar crimes. So talagang pinanindigan ng dalawang bagong medical experts na talagang walang kakayahan para sumunod, para maunawaan ni Duterte ang nangyayari. So ito pa, sinabi pa ng medical report. The medical report, na bagong report ito dalawang bagong doctors, was predicated not only on the experts' prior clinical examinations, but also on the reports recently furnished by the panel of experts appointed by the pretrial chamber to determine Mr. Duterte's fitness. The panel's reports were themselves recognized by the pretrial chamber as a new fact, whereas the medical report was not. So, 4 months ago pa ito, ginawa ng kasapi ng panel ang kanilang examination. So parang asiwa para sabihin ng pretrial chamber na bago lang yun. At sasabihin niya na medical report na ngayon lang ginawa ay hindi. So sabi ng abogado ni Duterte, the appeals chamber is thus requested to overturn. So nirequest na sa appeals chamber na baliktarin ang decision ng pretrial chamber. So, yan. So, nakasunod ba kayo? So, yan po ang kanilang inargumento. So, tingnan natin ang detalye. Wag na siguro sa procedural history. Dito na tayo papunta sa argumento proper. Applicable law. Hindi na lang dyan. Hindi na maintindihan ang law na yan. Dito na, ground of appeal. Sabi na, the pretrial chamber erred in fact and in law when it disregarded the medical report proffered by the Duterte defense. Ibig sabihin, yung apilan na yung actual na ginawa ng pretrial chamber na hindi man lamang tinanggap
ang bagong medical report na binigay ng abogado ni Duterte na mula sa bagong eksaminasyon na ginawa nila. Yan po ang kanilang kabuuang argumento sa kasong ito. Number 1, the medical report constitutes a new fact and therefore change circumstances within the meaning of Article 60, Paragraph 3 of the Rome Statute. Okay. Sa Rome Statute po kasi ay obligado po ang korte na every now and then, every 1 year ay titingnan nila ang kalagayan ng akusado kung pwede pa ba idiretso ang kaso. Yan, may obligasyon siya. So, Paragraph 3. So, ito yon, proceedings before the court. So, number 3, the pretrial chamber shall periodically review its ruling on the release or detention of the person and may do so at any time on the request of the prosecutor or the person himself. Upon the review, it may modify its rulings as to the detention, release, or conditions of release if it is satisfied that charged circumstances so require. So, yan. So, yan po ang nakalagay doon sa sinasabi nila sa kanilang argumento na base sa Article 60, Paragraph 3 ay pwedeng dapat gamitin ng pretrial chamber na palabasin si Digong Duterte. Number 15, sabi ni Attorney Kaufman, in accepting that the panel's reports constitute a new fact as to Duterte's health condition, the pretrial chamber acknowledged correctly the relevance of Duterte's documented cognitive impairments to the review of his detention. This finding, however, is belied by the subsequent normative inconsistency of the pretrial chamber's acceptance of the panel's reports. Tinanggap daw ng pretrial chamber yung report ng panel na yon, furnished in the context of fitness to stand trial. But simultaneously, pero at the same time, the review medical report na binigay naman ng mga expert na Digong para sa actual, na nagtitingin sa actual na kakayahan ni Duterte para magresponde sa tinatawag na trial or pre-trial. At kung may risgo pa ba sa ilalim ng Article 58, Paragraph 1, sa Paragraph B. So, tahasang tinanggihan ng pre-trial judges ang medical report. Yan ang reklamo nila. So, yan ay pagkakamali ng pretrial chamber ayon kay Attorney Kaufman. Dagdag pa ni Attorney Kaufman, the medical report is highly relevant to the assessment of Duterte's continuing detention. Mahalaga yan para malaman mo kung itutuloy pa ba, kung panatilihin pa ba sa kulungan o hindi. So, it was commissioned from 2 leading practitioners, isa sa pangunahin ng mga nangunguna, mga experts sa neurology o sa neuropsychology and neuropsychology. So specifically for the purpose of evaluating Mr. Duterte's concrete ability to abscond. So walang abilidad, hindi kaya ni Duterte na umiskapo. At hindi niya kaya na mananakot pa na para masira yung pagtakbo ng proseso sa ICC. At wala siyang kakayahan na gumawa pa ng bagong krimen. Ang tanda-tanda na, gumawa pa ng bagong krimen. So, ang pretrial chamber ay considered the clinical findings as well as the panel's joint and individual reports. The medical report assessed Mr. Duterte's neurological condition through an entirely different lens for a wholly different purpose. So, bago lang ito. Ibang findings ito dapat kinonsidera. Yun naman ang hiling ng abogado ni Duterte. Dapat man lamang kinonsidera ng ICC pretrial chamber judges. Pero hindi. Kaya ayon sa kanila, paglabag ito sa karapatang pantao ni Duterte. So number 17, the medical report na binuo ng 2 bagong doktor ni Duterte ay nagpapatunay na talagang lumala na yung kalagayan sa kalusugan ni Duterte. At nakompromiso na ang kanyang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. At ang faktor na ito na dapat ay obligado ang pretrial chamber na i-considera ito sa kanilang review. Pero hindi na ginamit sa review.
So, substantiated factor considerations which mitigate the need for detention should not be dismissed. Dapat substantiated na yan dahil expert sa medical field na yun ang mga doktor na yun. So the opinions of respected experts should be deemed dispositive in the absence of counter-expertise on the same issue. So ayon sa kanila, dahil nag-submit sila ng bagong doktor at wala man lamang kumontra, dapat i-consider na ito na final ang kanilang sinasabi ng mga dalawang doktor. On the same, especially when medical disability can impact on statutory risk factors. Unang-una, yung mga judges na yun, hindi naman nag-aral ang pagka-doktor. Kaya wala silang karapatan para sabihin, kontrahin kung ano sinabi ng doktor. So indeed, the jurisprudence of this court recognizes that changed circumstances include the effect of the detainee's medical condition and the statutory risk. Punta tayo sa pangalawang dahilan. Mahaba kasi explanation ni Attorney Kaufman dito sa pangalawang dahilan. The pretrial chamber erred in law when it refused to consider relevant evidence simply because it was tendered nang dahil lamang nanggaling sa depensa ay kanila na hindi na nila kinonsidera. Yan ang kanilang pangalawang hinaing. So parang nagsumbong lang si Attorney Kaufman dun sa appeals chamber. Sinabi niya, the pretrial chamber committed a legal error when it refused to engage with the uncontested content of the medical. Ganon din, sinumbong bakit hindi mo sinaalang-alang tiningnan man lamang ang dalawang bagong report ng dalawang bagong doktor. At saka hindi mo tiningnan ang argumento ng mga depensa. So yan, paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Kaufman. So number 3. At ang number 3 niya. Ito, the medical report is the only new. Ang pangatlong rason niya, bago ito na report . Ito yung magsasabi ng totoong kalagayan ni Duterte sa kasalukuyan. At bakit hindi nyo? Kaya dyan, ay tama naman, kung ako tanongin, tama naman ang argumento ng abogado ni Duterte. Kaya with that, given as that, hindi ko na palalawigin pang explain ko na to kasi masyadong detalyado at masyadong technical kung basahin ko lahat. So, iyan lamang po ang aking masasabi sa ngayon. So, mag-shoutout ako sa iba pang hindi ko nabasa. So, wala na tong kwenta si Kwan. Siguro mas maganda pa i-out na lang kita, i-block na lang kita, Jusber. Yan. Si Rodi Rabi, si Charlie Whiskey, walang ganyan pera si Digong. Kay Kumaro, good morning po Sir Toto. Alan Cartin, Lala po, Lala, okay. Willie, si Willie naman, attorney, sobrang inhuman ang ginagawa ng ICC kay PRRD. Tapos si Raimundo Ribucas, bakit puro apila si Kaufman? Dapat atake niya sa substance. Iba naman po, meron na pong atake. Hiwalay po yan. Sa sakit naman po ito ang issue. Hiwa-hiwalay, hindi po pwede pagsamahin po. Si Chrissy, hi Doc Toto Coase, Raimundo Ribucas, hindi yan makauwi kapag walang trial na mangyayari. Sorry. May trolls, nakapasok, adik, bayaran, lula, kilir. Charlie Whiskey, hindi pala ang court nag-decide kung admissible evidence or not. Hindi pa, wala pa po sa ebidensya ngayon ang pinag-usapan na Charlie Whiskey. Ang ebidensya dun sa trial proper. At ngayon ay medical report lang pinag-usapan. So, Manuel Santos, sino matanda, si Digong o si Trump? Di ko alam kung ilang taon. Tanungin natin kung ilang taon si Trump. Kasi mag-81 si Digong . Si Trump ata mukhang healthy. Pero ulyanin na rin. Mali din ng mga utos. Biro mo, agawin niyang Greenland. Maraming kumontra sa kanya. Trump,
is how many years old? Yan, tinatanong ko sa Google. '79, mas matanda si Digong. 79 pa lang si Trump. So, Bergie Piquero, ICC, bulok-bulok, kangaroo court. Sabi naman PNW, full soup pa more. Hindi naman ito full soup. Sinasabi lamang natin po, PNW, kung ano nangyayari. Ang bubo mo naman. Huwag mo naman sabihin na full soup. Iba, hindi mo ata alam kung anong argumento at yung pagsasabi pag ano. Hindi po yung pagbibigay ng hope. Ha? Mr. Kaman, siguro ayusin mo naman. Sa sunod, pag ganun pa rin sagot mo, i-block na kita rito. So, sa Bergie Piquero, may malitang basura, bigay si Sir kaya ganyan. Oh. Tapos, Raimundo Ribucas, dapat kumbati na sa kaso para malaman kung guilty. Yan ang dapat na sa salita. Ito naman, si PNW si Sara, naniwala ka naglustay sa kanya? Wala namang may ebidensya ka ba PNW na naglustay siya? Wala po. Kaya mas maganda pa siguro block na lang kita. Ban user. Richard Hamura, very cruel talaga ang ICC. Si Bergie Piquero, nagmana ka sa adictus mong pagtubig. Okay. So, Galaxy, good afternoon po, sir. Nakaabot din ako ng live. Salamat po. Bergie Piquero, wait lang ang addict 2028. Ronel, paulit-ulit naman mo si Jacob. Hindi po paulit-ulit. Iban-ban po ni Romel. Hindi mo naintindihan? Hindi paulit-ulit. Saan ka man nakakuha ng salita na paulit-ulit? Huwag ka magsalita na paulit-ulit kung hindi mo naintindihan. Unang hula ka lang naman ay naniniwala ka sa sinasabi fit to stand trial. Naintindihan mo ba yung apila na salita, Ronel? Ang nagsasabi na fit to stand trial sa ay yung pre-trial chamber judge. May karapatan pa siyang umapila sa mas mataas na judge sa appeals chamber. Kaya dapat mo maintindihan, wala pong delay yan. Ang problema sa inyo, nagko-comment kayo na hindi nyo pa alam ang proseso. Huwag kayo mag-comment kung hindi nyo alam. Ronald Tobosos, dati laki na respeto ko sa ngayon. Ay, di, bye-bye. Ay, block na lang kita dito. Pasensya na, nawala ako. Si Ronel Tubo ata nagma-style eh. Elizabeth Opinion, God bless, Press Duterte. Mr. Wonderful Pearl, good day po Toto, more power to you. So hanggang dyan lang po tayo. Sino pa bang iba? Wala yung Ronel Tubo na yung bobo. Kung magkwento, magsalita, mag-argumento, walang basihan. Sige, hanggang dyan lang tayo po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang tanghali po.